Ika-23 taon ng Yongchang, ang prinsip ay nagtago dahil sa kanyang malubhang sakit sa mata. Gumamit ng paraan ng paggamit ng dugo at laman bilang pang-akit upang pumili ng mga alipin na gagamiting gamot. Ngunit ang kailangan ng prinsip ay hindi lamang mga aliping bihasa sa panggagamot. Kailangan ding magkaugnay ang kanilang dugo at buto. Huminga. Malakas ang tibok ng puso, unang grado. Bilog at malalim ang pusod, angkop para lagyan ng gamot. Ipinapaalam sa inyo na huli na ang aliping tumakas ng walang pahintulot. Ang huling punto. At ang pinakamahalaga, ang aliping gagamiting gamot ay dapat birhen pa. May tandang pangbirhen sa braso at malinaw ang mga ugat. Mainit at basa ang dugo at hininga upang maging epektibo ang gamot. Magsalita ka, saan napunta ang lakas ng loob mong tumakas? Naghanap lang po ako kay ate. Itinapon ako ni Achu. Galit na galit ako. Lahat ng mga nakaluhod sa labas ay mga bagong aliping gagamiting gamot. Ano sa palagay ni Achu? Ang alipin ay hindi maaaring pumili para sa inyo. Kung gayon, huwag nang pumili. Ikaw na lang ang magpapatuloy sa paglilingkod sa akin. Ano sa palagay mo? Tulad noong gabing ginamit mo ang lahat ng paraan upang ako'y aliwin. At lokohin ako. Ang huling pagkakataon, sige na. Ito na lang. Tatakas ka pa ba? Hindi na po ako ulit. Kung gayon, hindi na kailangan ang mga aliping iyon sa labas. Siyaohan. Patayin silang lahat. Huwag. Achu, tingnan mong mabuti. Kapag naisip mong tumakas muli, isipin mo ang mga taong namatay dahil sa'yo. Demonyo ka. Ikaw ang aking mabisang gamot kapag wala ka. Ano ang gagawin ko? Pagpupugay sa Ginoo. May isang mayamang ginoong bulag sa parehong mata at mapagbigay. Ngunit hindi siya naghahanap ng manggagamot, kundi ng aliping gagamiting gamot. Aliping gagamiting gamot. Lumapit ka. Lumapit pa. Mahahawakan ko na ang katawan ng Ginoo. Lanan. Panlalaking kasuotan. Ginoo. Hindi ko makita. Palaging. Gusto mong maging alipin ko sa gamot. Dapat kang sumunod sa akin, di ba? CJ. Susunod ako sa'yo. Nakasuot ng damit ng lalaki. Pero may pabangong babae kang amoy. Mukhang di ka tapat ah. Dito ka ba talaga para maging alipin sa gamot? O may iba ka pang balak? Ginoo, talagang para maging alipin sa gamot ako. Kung di ka naniniwala, papatunayan ko sa'yo. Bigyan kita ng isang pagkakataon. Nakikita mo ba yung mga halamang gamot sa mesa doon? Nakikita ko. Sabihin mo ang pangalan at bisa ng mga ito. Pwede. Pero kung hindi mo makilala, papaalisin ko ang mga mata mo. Bulag ba talaga siya? Bahala na. Nandito na ako, wala nang atrasan. Mahirap bang kilalanin? Hindi. Pinakamadali lang tong mga halamang gamot na kilala ko na. Mula kaliwa pa kanan, Banzilian, Chuipencao, Jiutao Shizikao, Yuxincao, Gizencao, at Tuhuangbei. Ano ang bisa? Ginoo, panlaban lahat yan sa laso ng ahas. Ina, wala akong makita.
Natatakot ang emperador sa lakas ng hukbo ng ama at kuya ko. Kung pareho kaming mamatay ni Yuaner sa lason, hindi makakapagbigay sulit ang emperador sa kanila. Ito lang ang paraan para maligtas ko si Yuaner. Binabati ko ang Rina. Ang bilis mong dumating, Dr. Ye. Malamang inutusan ka na ng emperador. May gamot ako para sa lason ng Crate. Pero isa na lang, to sa buong mundo. Ang lupit ng emperador. Inihanda niya na para isa lang sa amin ni Yuaner ang mabuhay. Pagbibigyan ko na lang siya. Reyna. Ina, anong nangyari sa'yo? Ina, wala akong makita. Nasaan ka? Mukhang magaling ka sa gamot. Magpresyo ka na. Ginoo, kailangan ko talaga ng pera para matubos ang sarili ko, kaya. Bigyan mo ako ng 1,000 tael. Limang beses ang presyo, babayaran ko. Ano sa palagay mo? Ano? Bibigyan kita ng 5,000 leang. Kasama na rito ang pagbili sa iyong mga mata. Mula ngayon, ako ang magiging iyong tanging Panginoon. Ito ang iyong down payment. Ang natitira ay ibibigay pagkatapos ng trabaho. Salamat po, Ginoo. Bumalik ka bago mag-hats, siyang tandang bawas 11 iem. Ang mga bagay dito ay dapat manatiling lihim sa labas. Kung lalabagin mo ito, ikaw ang mananagot sa mga kahihinatnan. Opo. Nakakatakot talaga. Hindi ito tao, isang yelong estatwang Yama ang hari ng impyerno. Ngunit sa wakas ay may pera na para iligtas si ate. Ang inyong kamahalan. Mainat na parang isang ligaw na pusa. Ako ay mag-imbestiga sa lahat ng kanyang mga detalye. Sabi mo, kayong magkapatid ay gustong magtubos at umalis sa bahay ng Marquis. Opo, pakiusap po, ibalik ninyo ang aming kontrata ng pagbebenta. Huwag magmadali. Sabihin mo nga, bakit biglaan kayong aalis sa bahay ng Marquis? Kayo, saan nanggaling ang pera? May isang mayamang dalaga na may sakit na hindi maaaring ipagamot sa doktor. Kaya't nagbayad ng malaki upang ako ang mag-alaga. Anong klaseng sakit ang nangangailangan ng malaking halaga? O baka naman, marunong ka ng medisina. Ako po. Huwag po kayong makinig sa kanyang kalokohan, inay. Isang batang gubat lang siya. Saan siya matututo ng medisina? Tumakbo ka, huwag lilingon. Ako ay inosente. Itago mo ito, huwag mong ipakita ang laman nito kailanman. At huwag mong pag-aralan, naiintindihan mo? Bakit? Tandaan mo lang. Hindi ka dapat himawak ng medisina sa buong buhay mo. At lalong huwag hayaang malaman ng iba. Itinuro sa akin ni Ginoong Hare ang pagbasa at pagsulat. Kaya't nakabasa ako ng ilang libro tungkol sa medisina. Sa palagay ko ay nagsisinungaling kayong magkapatid. Magsabi ng totoo. Ang pera ay galing ba kay Ginoong Hare? Ang perang ito ay walang kinalaman kay Ginoong Hare. Mali ang akala ninyo, inay. Si Achu ay talagang hindi. Hihingi ng pera kay Ginoong Hare. Kinuha ninyo ang pera ng anak ko para tubusin ang sarili ninyo sa akin. Akala ba ninyo tanga ako? Kung ayaw ninyong maniwala, maaari ninyong tanungin mismo ang prinsipe. Ang lakas ng loob mo, puta. Hinihikayat mo pa ang relasyon naming mag-ina. Mga tauhan, ihatid ang batang ito ngayong gabi upang maglingkod sa Duke. Ang iyong kamahalan. Ayon sa sinabi ninyo, ang mga espiya ay umalis na at sinusubaybayan. Maaari nating malaman ang nasa likod nito. Ang iyong kamahalan, nalaman na natin. Si Lin Chutsu at Lin Mutsu ay ang mga anak ni Iyari. Ang nawawalang reseta ng mahalagang gamot ay posibleng nasa kanila. Umalis na tayo. Ang iyong kamahalan, dapat ay nasa unahan na. Mga 6 na tao base sa tunog. Mukhang may bitag ang kaaway. Para akitin ako rito. Mag-iwan sa buhay. Ang iba,
Patay lahat. Opo. Ang iyong kamahalan. Bumalik na ba siya? Hindi pa. Tara na. Mukhang ayaw siyang pakawalan ng matanda. Ayon kay Aliw, magaling kang mangakit ng lalaki. Ngayong gabi, ipakita mo sa akin kung paano mo ginagawa yon. Duke, gagawin ko ang anumang gusto ninyo. Ngunit, maaari bang pakiusapan ninyo si Concubine Liu? Napakawalan muna ang aking ate. Ang sandali ng pag-ibig ay mahalaga. Huwag mong sirain ang kasiyahan ko. Mukhang gusto mong mamatay, batang babae. Duke. Nasa harap na sila ng bulwagan. Totoo? Ikulong ang batang ito. Huwag gambalain ang mahalagang bisita. Nakikipakita ang iyong lingkod sa prinsip ng korona. Tumayo ka. Ano ang layunin ninyo, prinsip ng korona? Duke. Binili ng aking amo ang isang utusan sa inyong bahay ng malaking halaga, at bayad na ang pantubos. Pakilabas ninyo siya. Pakilinaw po, Ginoong Chiao. Aling utusan? Si Lin Chutsu. Siya ba? Nakipag-ugnayan pala ang batang ito sa prinsip ng korona. Kung ibibigay ko siya, baka maghiganti siya sa aking bahay. Wala na ang utusang iyon dito. Baka tumakas na siya kasama ang pera. Kaya yung kasambahay. Ang nanloko sa akin. Masama ang ugali ng kasambahay na yan, napakatuso. Ako na ang bahalang hulihin siya. Huwag na po kayong mag-abala, General. Xiaohan, Narito po ako. magkano ang inalok ko? Sa kasambahay na yan? 5,000 tile. Kung ganoon, ang 50 buhay sa inyong tahanan ang magbabayad. Gusto mo palang mangakit ng lalaki. Gayon lang kita papasayahin. Igilan ninyo ang kapatid ko. Ako na lang ang pag-initan ninyo. Ikaw na lang? Sage, sabi mo yan. Naubusan na ako ng pasensya. Kung wala pa siya bago lumamig ang tsa. Kailangan ng tumulong si Xiaohan. Mga hayop, babalikan kayo. Gusto kong malaman kung bakit hindi umuwi ang batang yon. Lumayo ka. Anong gagawin mo? Papatayin kita. Tigil. Tumigil ka. General, salamat at dumating ka. Muntik na akong mapatay ng dalawang to. Sino ang nag-utos sa'yo? Alam mo ba kung sino siya? Ayos ka lang? Naku, wala na talaga. General, tingnan mo ang mukha ko. Tumahimik ka. Dalhin na. General, sino ang dadalhin mo? Bakit siya nandito? Ang init ng pisngi ko ngayon. Parang natakot. Sinabi ko na ba? Akin siya. Huwag mo siyang dumisan. Sino ang nanakit? Gusto ko sanang magpabawi. Pero ayaw ako pakawalan ni Concubine Liu. Kaya, hindi ako nakabalik agad, patawarin mo ako. Sage na, bilisan mo. Hindi ko alam na. Inapayagan siya ng Ginoo. Kung alam ko lang, hindi ko siya pipigilan. Xiaohan. Huwag mong dudumihan dahil paningin ko na siya ngayon. Atay.
Sino ang kumuha kina magkapatid na atsu ngayong gabi? Siyempre, ang prinsip na iyon. Nabulag, ngunit matatag pa rin sa silangan. Sa pagkakaalam ko, hindi siya pinapahalagahan ng kasalukuyang emperador. Ngunit huwag mong kalimutan, sa likod niya, may isang ina na may mataas na katayuan. Kung gayon, bakit siya narito? Sinabi sa labas na nagpapagaling. Ngunit sino ang nakakaalang? Baka nagtatago lang ng talino. Mukhang kailangang iulat ang lahat sa itaas. Sa harap, Naroon ang paliguan ng Kulan Garden. May nakahandang herbal bath. Ang alipin ng gamot, tikman ng dila, tingnan ng mata. Bakit kailangan ng herbal bath? Baka. Hindi ba herbal bath? Bakit tubig lang? Sige, pasok muna ako at maligo. Baka napasok ko ang paliguan ng Ginoo. Naku, kung makikita niya akong nagtitingin, siguradong patay ako. Kailangan kong umalis kaagad. Mga araw na nakakainip. Paminsan-minsang paglaruan ng pusa para magkaroon ng kasiyahan, mukhang masaya. Ako, wala akong nakita. Sayang naman. Kung gusto mo, tingnan mo ng husto ngayon. Hindi ko rin naman gusto. Talaga bang ayaw mo? Sa susunod, hindi mo na kailangang magtago. Talagang wala nang susunod. Dalhin ang aking panlabas na damit sa aking silid. Oo, gagawin ko na. May amoy ng yerba buena. Ngunit ang bagay na ito masama sa mata. Hindi ba alam ng Ginoo? Noong mga panahon, hindi siya tumulong sa kanyang ina. Kailanman niya naisip na ang kanyang anak na babae ay mapapasa kamay ko. ayon sa kakayahan ni Lin Chutsu sa medisina, dapat minana niya ang Qian Jin Fang ni Dr. Yi. Marahil ay maaari niya talaga ayusin ang mga mata ng kanyang mataas. Paano naman ang atin ng batang yon? Nayayos na sa silid bisita. Ayaw ko ng ibang babae dito. Maghanap ng lugar, ipadala siya. Alam niyang may pag-asa akong muling makakita. Ang matandang Soro. Baka mabaliw na ako sa pagkabahala. Tiyak na gagawa sila ng paraan para patayin ang mga alipin na tagapag-alaga ng gamot. Ang maliliit na yon kapag napipilitan sa sulok. Talagang kapanapanabik na panoorin. Binibining Chuntao, bakit ka nandito? Ako dapat ang nagtatanong nito sa'yo. Ikaw na isang aliping tagapag-alaga ng gamot. Anong karapatan mo para pumasok sa kwarto ng amo? Nandito ako para ihatid ang panlabas na damit ng binata. Sa tingin ko, malinaw na gusto mong akitin ang binata. Lumayas ka na. Ikaw, Ano, hindi ka sumasang-ayon? Sino ba naman ako? Ako ang personal na alila ng amo. Bibigyan kita ng babala. Huwag ka nang muling pumasok sa kwarto ng amo. Kung hindi, papatayin kita. Maliit na babae ka. Sino ang gusto mong paluin? Bibinata. Sino ang nagpahintulot sa iyo na pumasok sa aking kwarto? Sino ang nagturo sa iyo ng mga alituntunin? Si Aohan. Amo, mangyaring mag-utos. Dalhin si Chuntao sa ibaba. Turuan siya ng mabuti sa mga alituntunin.
Opo, Amo, kahabagan, hindi na ako muling magkakamali. Amo, amo, amo. Maglagay ng tsaa. Nasaan ang tsaa? Narito na. Walang galang. Binata, may problema ang tsaan na ito. Ikaw ba ang may problema o ang tsaa? Kung hindi ka naniniwala, binata, maaari kang magpatawag ng tao para siya sa atin. Kanina lang, ikaw lang ang tao sa kwarto na nakahawak sa tsaa. Nakalimutan ng binata ang isang tao, si Chuntao. Ibig mong sabihin, ang aking personal na alila ay nais akong saktan? Sa tsaan na ito, may idinagdag na licorice. Ano naman ang licorice? Ang gamot na ito kung sobrang dami, maaaring maging sanhi ng pagkabulag. Ang binata ay mayroon ng sakit sa mata. Malinaw na ang naglagay ng gamot ay may masamang hangarin. Bakit hindi galit ang binata kundi tumatawa pa? Ikaw ngayon ay isang mahusay na aliping tagapag-alaga ng gamot. Ano? Mayroon akong kwento. Gusto mo bang pakinggan? Gusto kong makinig. Pero Ginoo, basa na ang iyong balabal. Lumapit ka. Hubarin mo ang aking damit. Noong bata pa ako, hindi ako bulag. Umiinom lang ako ng tsaang may lason. Buti na lang, nailigtas ako ng isang manggagamot. Sa mga nakaraang taon, unti-unting nawala ang aking paningin. Sino ba talaga ang gustong patayin ka, Ginoo? Kailangan mo lang malaman maliban sa iyo at Xiaohan. Posibleng sila ang mga tauhan nila. Kaya si Chuntao rin. Lanan, Bakit mo pa pinanatili si Chuntao? dahil siya ang pinakahangal. Kung papatayin ko siya, baka magpadala sila ng mas matalino. Hindi ka ba nag-aalala, Ginoo, na balang araw? Talagang mapapahamak ka ni Chuntao. Kaya nga kailangan kitang maging mga mata ko. Tutukan mo si Chuntao at maging bawat isa sa loob ng bakuran. Pero, wala naman akong nagawa para sa iyo. Bakit mo ako pinagkakatiwalaan, Ginoo? Iba ka sa kanila Paano ako naiba? dahil may taong gusto mong protektahan. Dapat alam mo, maaari kitang palayain ng iyong ate. O maaari ko siyang hulihin ulit. Huwag kang mag-alala, hindi ako interesado sa iyong ate. Kailangan mo lang maging tapat na mga mata ko at huwag kang magtataksil sa akin kailanman. Opo. Sisikapin kong makuha ang iyong tiwala. Alam mo ba, paano mo susubukan ang gamot para sa akin? Ang mga gamot na inumin mo, Ginoo. Kailangan kong subukan lahat upang matiyak na walang lason at epektibo. Dahil noong bata pa ako, sensitibo ako sa mga halamang gamot, hindi ko kayang lunukin. Sabi ng manggagamot kung gamitin ang yin sa gamot. Maaari itong kapalit ng pag-inom, kaya ikaw ang aking gamot. Naiintindihan mo ba? Hindi ko alam na ganito ang pagiging alipin ng gamot. Ginoo, pakawalan mo muna ako. Katulad mo siya, sayang lang. Noong panahong iyon, hindi ko mapigilan ang aking galit. Pinatay ko siya. Siya ba ay nagsasalita tungkol sa dati niyang kasintahan? At pinatay pa niya ang babae. Hindi ako papayag na gawin niya lang akong kung ano gusto niya. Ginoo, kung may paraan ako para maibalik ang paningin mo. At hindi na kailangan ng gamot, pwede ba? Kahit ang pinakamahusay na manggagamot ay hindi nakakagawa nito, bakit ako maniniwala sa iyo? Bigyan mo ako ng 7 araw. Kung walang epekto, buong loob kong tatanggapin ang parusa. Ganun ka lang ba katiwala sa iyong kasanayan sa medisina? Sige, sabihin mo nga. Bakit ako naging ganito? Ibigay mo sa akin ang kamay mo. Ano ang nadiskubre mo? Ito ay dapat ang kamandagan ng bungarus-bungarus. Ang lason na ito ay nakamamatay. At maaari ring magdulot ng pagkabulag ng mga mata.
Bukod pa riyan, maaari rin itong magdulot ng pagiging mainitin ang ulo at hindi makontrol ang sarili. Tama ba ang sinabi ko? May paraan ka. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Hinihiling ko lamang po, Ginoo, na bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Tumayo ka na. Opo. Gusto mo bang tumitig dito ng ganito? Ako hindi ko sinasadya. Wala namang problema. Ginoo, tulungan ko na lamang po kayong itali ang inyong damit. Bakit? Natatakot ka bang makita ako ng ibang tao na nakasuot ng ganito? Natatakot po akong mawalan kayo ng dignidad. Ang inyong pinaglilingkuran ay isang lalaking walang hiya. Ginoo, totoo po bang hindi kayo nakakakita? Bakit mo sinabi yan? Dahil pakiramdam ko, Ginoo, parang nakikita niyo po ako. Kaya bakit ang isang taong maayos ay magkukunwaring bulat? Nagkamali po ako, pasensya na. Tandaan mo. Bagaman bulag ako, hindi naman bulag ang aking isip. Anumang maliliit na galaw mo, hindi nakakataka sa aking pansin. Opo. Anong klaseng karanasan ang pinagdaanan niya para magkaroon ng ganitong lalim ng pag-iisip? Bagaman curious ako sa kanya, takot akong lumagpas sa hangganan. Ginoo, uminom po muna kayo ng tsaa. Nang wala ako, gumawa ka na ba ng gulo ulit? Wala po. Bakit pati paghinga mo ay pino? Nag-iisip lang ako ng paraan para magamot ang mata mo. Halika rito. Huwag kang gagalaw. Saglit lang. Pero, Mabango ka. Iba ka sa mga nakilala kong marurumi at sakim na nilalang. Ginoo, komportable ba? Lanan. Matulog ka na, Ginoo. Pagkagising mo, mas gagaan ang pakiramdam ng mata mo. Buti na lang uminom ako ng pampagising, kaya gising pa ako. Talagang napakapagod ng golden needle technique ni Itay. Swerte na lang 7 araw lang ito. Kakayanin ko siguro. Nakatulog ako. Kumusta ang pakiramdam, Ginoo? Nagkakamali ba ako? Bakit mas malinaw ang itsura niya kaysa dati? Nang ako'y natutulog. Ano ang ginawa mo? Hinihintay ko lang pong magising kayo. Bukod doon, wala naman. Ginoo, tinutulungan kitang gumaling tapos ganyan ang gagawin mo sa akin. Ano ba iyan? Malibang tikman ang sariling gamit. Ayoko nito. Ano? Naiinis ka na ba sa akin? Takot ka na? Ano ba yon ang gagawin natin? Para sa akin, ang halikan ka ay isang kasiyahan. Ginoo, hindi ako nagbebenta ng katawan. Sa tingin mo, saan ka makakatakas? Napagod ako nitong mga nakaraang araw. Masakit ang buong katawan ko. Titingnan ko kung kumusta na ang mata mo. Ayos ka lang ba?
Akala ko ba wala ditong ahas? Wala yon. Palagi akong may panganib sa paligid. Kailangan mo maging masaya. Sandali. Gumaling na ba ang mata ninyo? Hindi pa. Pero kanina po ay agad ninyong napatay. Sa tunog lang yon. Huwag kang mag-alala. Baka naman. Hindi gumana ang pamamaraan ko. Hangga, syempre gumana. Malinaw na ang mata ko nitong mga araw na ito, pero ngayon, hindi pa panahon para malaman ng ibang tao na nakakita na ulit ako. Samahan mo ako sa labas. Anong gagawin natin? Syempre, ipagpatuloy mo lang ang pagiging mga mata ko. Ikaw ang magiging gabay ko. Malamig ang kamay mo. May trangkaso ka ba? Hindi ko masyadong sigurado. Ikaw ay isang manggagamot. Paano mo hindi alam ang kalagayan ng sarili mong katawan? Wala ka bang narinig na kasabihan, Ginoo? Ang manggagamot ay hindi makapanggamot sa sarili. Ginoo, ang iyong asawa at ikaw ay tunay na magandang pagsasama. Tunay na pinagpala ng langit. Bilhan mo siya ng alahas. Ay, Ginoo, ang galing ng pagpili. Ito ang pinakamagandang. Pantusok sa buhok na mayroon ako. Ginoo. Hindi ko kailangan ng mga ito, huwag kayong gumastos. Hindi mo ba gusto? Paumanhin, hindi ko nakikita. Pumili ka na lang para sa sarili mo. Talagang hindi na kailangan. Wala akong okasyon kung saan magsusuot ng mga alahas na ito. Pero ang ganda-ganda mo kapag suot mo ito. Pero, hindi niyo nakikita. Kahit hindi ko nakikita. Ngunit, gamit ang aking mga kamay, maaari kong mahawakan at maramdaman. Sa madaling salita, huwag mo akong kamuhian o katakutan. Ano? Kinamumuhian at kinatatakutan mo na ba ako ngayon? Ano na ang gagawin natin? Para sa akin, ang halik sa iyo ay maaari ring ituring na isang kasiyahan. Humihingi ba siya ng paumanhin sa akin? Bakit hindi niya na lang direct ang sabihin? Ang paumanhin? Ang mga tinignan niya. Lahat ibalot. Maraming salamat, Ginoo. Prinsip, Achu, ikaw nga. Bakit ka nandito? Namumula ang mukha mo. May sakit ka ba? prinsipe, ako. Tiyak na dahil sa pagiging basat-basa sa gabi kasama ko kaya nagkatrangkaso. Ako ang hindi naging maalalahanin. Pag-uwi, aalagaan kita ng mabuti. Ilang araw lang ang hindi nakita. Bakit napakalapit na ni Achu sa kanya? Achu, alam ba ng ate mo na ganyan ang turing mo sa kanya? Hindi ganoon ang lalaking iyon. Mainay sa kalsada. Pagod na ako. Kaya mahirap hawakan ng baston, mas umaasa na lang ako sa iyo. Isasandal kita. Mukhang may sakit ka talaga, sinong nagpabaya sa iyo kagabi? Bigla kang nag-inarte. Wala naman. Dapat na kaming umalis. Achu. Pinag-alagaan ko si Achu ng buong puso. Inuruan ko siyang magbasa at magsulat, hindi para sa tulad mong tao. Guni-guni ko ba ito? Ang init ng yakap. Ang bango ng munting ito. Laging nagpapakalma sa isip ko kung mayaman lang ang pamilya niya. At naging kandidata sa palasyo, mas maaga sana tayo nagkakilala. Hindi lang magaling sa medisina, marunong pa maghalo ng pabango. Lalong tumatamis. Parang tutang inaalagaan ko noong bata ako. Ginoo, Tungkol ba sa prinsipe ng markesado?
Ginoo. Bakit ka nandito kung may makakita? Sino ang makakakita? Achu, gusto mo ba ako? Kahit may lagnat. Naalala mo pa ako, gusto mo bang? Yakapin kita. Sabihin mo na. Ginoo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung may nakahawak sa'yo, sino yon? Gising ka na, 3 araw kang natulog. Tamad. Masakit ang ulo. Sa 3 araw na iyon, ikaw ang nag-alaga sa akin. Hindi, ang amo ko ang nagbantay sa iyo araw-gabi. Pinainom ka ng gamot, pinaligo ka pa. Achu, gusto na kitang kainin. Hindi ba panaginip paano nangyari? Yemem, sulat mula sa klinika. Heto. At ko, Achu, Nahanap ako ng markwesado, pinilit maging kerida, kahit ayaw ko. Wala akong magawa, kung makakalaya ka, umalis ka na agad. kailangan kong iligtas si ate, siguradong nasa panganib siya. May mahalagang bagay akong kailangang ipaalam. Abala ko ngayon si Ginoo. Pero talagang napaka-importante nito, pakiusap. papasukin mo siya. Tuloy po. Unang beses na naglaan ng oras si Ginoo para sa isang digaanong mahalaga. Paumanhin sa pag-abala, Ginoo. Maaari po ba akong pumayag na umalis sandali para makita si ate? May sakit ka pa, gusto mo pang bumala? Gumaling na po ako. At saka, narinig ko kay Chuntao, ikaw mismo ang nag-alaga sa akin. Maraming salamat talaga. Ang tanga-tanga mo. Ano? Kaysa magmakaawa ka rito. Mas mabuti pang humalik ka sa akin ng nakangiti. At marahan mong sabihin, tulungan niyo po ako, Ginoo. Tulungan. Tulungan ninyo po ako, Ginoo. Sige na. Basta bumalik ka bago dumilim. 8. Tita Liu, bakit nandito kayo? Nasaan si ate? Si Atmo. Ipinauwi ko na siya sa hukuman. Nasira na ang kontrata. Ano ang karapatan ninyo? Dahil gusto niyang manatili sa tabi ko. Bilang alipin. Imposible yan. Kasalanan mo, ipinakita mong marunong ka na medisina. Kaya't sinyasat kita. Ang ama ninyo pala ang dating doktor. Si Ginongye na pinatay ng Rina. Kaya ginamit mo ito. Para pilitin si ate na bumalik sa hukuman? Ano ngayon? Malandi, nang akit ka pa sa prinsip. Tumigil ka. Prinsep, bakit nandito kayo? Ay sa tanungin mo kung bakit ako nandito. Bakit hindi mo muna ipaliwanag, ina, kung ano ang balak mo kay Achu? Ang ina ng prinsip ay dapat ang Rina. Hindi ako. Kahit anong gawin mong layuan ako. Hindi mo mababago. Na ako ang anak sa labas ng hukuman. Ikaw. Ina. Kung gusto mo pa rin maging maayos ang pagmamana ko ng titulo sa hinahara, hindi na kita pakikialaman. Sa magkapatid na iyon. Umalis na tayo. Mga puta, hindi ko kayo palalampasin. Achu. Kahit hindi ko mailigtas si ate ngayon, pwede kong kausapin si tatay. Para pakasalan si Mutsu. Palang masiguro ang kaligtasan niya.
Hindi na dapat natin palaging istorbohin ang Young Master. Pa sa akin, hindi kayo istorbo. Amo, si Young Master na Marquis ang naghatid sa kanila pabalik. Mukhang. Nakalimutan mo na ng tuluyan. Ang sinabi ko sa'yo noon, Paumanhin. sinusuway mo lang ang utos ko. Sinusubukan mo ba ang limitasyon ko? Ginoo. Pwede bang isuko ko yung 5,000 tae? Pwede akong manatili sa tabi mo palagi. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo ng buong puso, pwede bang? Kausapin mo si Loyal Marquis. Para bigyan ng sulat ng paghihiwalay ang ate ko. At dalhin din siya dito sa Kiulan Garden. Kung pipilitin ko ang Loyal Marquis na hiwalayan ang asawa niyang pangalawa, iisipin ng mga tao na kinukuha ko ang ate mo. Kaya para sa ate mo, gusto mong dalhin ko sa sarili ko. Ang kasiraang purong pagnanakaw ng asawa ng iba. Ngayon, ikaw lang ang makakapagligtas sa ate ko. Hinihiling ko lang na makalaya siya at maging ligtas. Gagawin ko ang lahat. Ganoon ba? Paano kung iwanan mo siya? Ano? Mula ngayon, hindi ka na pwedeng makipagkita sa kanya hanggang sa mamatay. Sasamahan mo lang ako, magiging mata ko. Ganitong utos. Pumapayag ka ba? Kahit alam kong tanga ako, may konting pag-asa pa rin. Mukhang ang tanging paraan na lang ay takasan ko na lang si ate. Patawarin mo ako, Ginoo, nagkamali ako ng salita. Parang hindi mo na lang narinig. Noong namatay ang mga magulang ko, bata pa ako. Si ate, ang naghirap para mapalaki ako. Siya lang ang natitirang pamilya ko sa mundo. Maghanap ako ng ibang paraan para iligtas siya. May natagpuan isang liham sa loob ng bahay. Ipinadala ni Ginoong Hao kay Chuntao. Ang liham para kay Binibining Achu. Ginamit ang kahinaan bilang pain. Sinubukang nakawin ang aking gamit. Talagang parang langaw na hindi mawala-wala. Kailangan bang kunin ko si Binibining Achu? Hindi na. Naniniwala ako, babalik siya sa akin. Makikita lang siya, aalis ka na agad. Nakakabigo talaga. Tumigil ka. Sinabi kong tumigil ka. Sumusuway ka sa akin. Walang pahintulot ko. Paano ka maglakas loob na umalis? Ang iyong nanginginig na anyo parang alagang aso ko noong araw. Kahit anong bait ko sa kanya. Gusto pa rin niyang tumakas araw-araw para hanapin ang ina. Kaya, inutusan kong patayin lahat ng mga tuta. Ganoon ako kasama. Kahit na naparusahan ako ng husto pagkatapos. Hindi ako nang hinayang. Alam mo kung bakit? Dahil unang beses kong nagkaroon ng sariling bagay. Hindi ako aso. E ano naman? Kung gusto ko, maaari kang maging anuman. Pero ayaw ko. Akala mo ba nakikipag-usap ako sa'yo? Huwag kang umiyak. Akala mo magkakagusto ako sa'yo. Sa isang hamak na tulad mo. Talagang tanga ako. Inakala ko pang ang tunay na ang aking hamak na buhay ay may halaga. Maaari akong maging anuman. Basta maligtas mo lang si ate. Bibigyan kita ng pagpipilian. Hubarin mo ang damit. Gamitin mo ito para itali ang iyong mga pulso. Kung mapasaya mo ako, baka pag-isipan kong iligtas ang iyong ate. Bibilang ako hanggang 3. Kung maligtas ang ate mo, susunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Nangangako akong susunod. Ihanda ang trabahe. Pupunta tayo sa bahay ni Hao. Ang Ginoo, talaga bang dahil sa babaeng ito, papasok sa bahay ni Hao sa gabi?
Siya ang aking alagang aso. Tuwing may nangyayari sa kanyang ate, labis siyang nalulungkot. Hindi ako natutuwa. Hindi ba namdaman ng Ginoo na labis na ang ginawa para sa isang alipin? Naalala mo ba kung bakit ka naparito? Tinuturuan mo ba ako kung paano kumilos? Hindi po ako maglakas loob. Ang General na Zongyong ay ang mata ng matandang iyon. Ngayon, ang kanyang mata ay banta sa akin. Ano ang gagawin natin? Ginoo, Ihanda ang sasakyan. Ayaw kong ulitin. Ginoong Linmucho. Siya na ang ikalawang asawa sa aming mansyon. Mahirap po sa akin na ibigay siya. Parang pinipilit mo ako. Ikalawang asawang Liu. Ang matalinong tao ay sumusunod sa agos. Pag-isipan mo muna. Saka ka sumagot sa akin. Hindi mo pa alam, Ginoo, ang magkapatid na Lin ay ang mga anak ng kriminal na si Dr. Yi. Kapag nakisalamuha ka sa kanila, baka madamay ka. Mukhang alam mo nang mabuti ang mga tao ko. Kapag isiniwalat ko ang kanilang kasalanan, baka, Ruyan, umalis ka na. Ginoo, hindi pa ako tapos magsalita. Tumahimik ka. Ang iyong alipin ay humaharap sa iyo. Prinsip ng korona. Prinsip ng korona. Ang ikalawang asawa ko ay bastos sa iyo kanina. Pakiusap, isaalang-alang na wala siyang alam. Patawarin mo siya. Kung ipagmamakaawa mo siya, magpakita ka ng katapatan. Naiintindihan ko. Ang tungkol kay Lin Mutsue ay isang malaking pagkakamali. Ganoon ba? Si Lin Mutsu ay ang ikalawang asawa ng anak ko. Dahil mababa ang pinanggalingan, baka makaapekto sa kinabukasan ng anak ko. Kaya pansamantalang inalagaan sa mansyon ng walang pangalan. Hindi ko alam na may kumakalat na sismis. Isang malaking pagkakamali lang. Ang ibig mong sabihin, si Lin Maxu ay babae ng anak mong si Lo Qingchen. Ang prinsip ng korona ay gumawa ng ganoon para kay Lin Chutsu. Sapat na iyon para patunayan. Gaano niya pinahahalagahan ang aliping iyon. Kapag hawak ko ang ate, darating ang panahon, magiging kapaki-pakinabang sa akin ang kapatid. Siguradong ligtas ka. Heto, tingnan mo. May isang binata, nagbigay ng 1 linggo ng pilak, ipinapasa sa iyo. Chu, mabilis kang umalis, hindi mo nadala ang iyong gamit. Inihanda ko ang iyong mga damit na suot mo palagi, at ilang mga gamit, pati ang iyong paboritong red bean cake. Galing kay ate, ibig sabihin ligtas siya. Ito ba ay mula sa iyong kasintahan? Ito ay, Binata. Chontao. Umalis ka. Opo. Ganito ka kainteresado sa mga bagay na galing sa ibang lalaki. Ganito ba kalaki ang pagmamahal mo? anong ibang lalaki? Si Lo Qingchen talaga, parehong magkapatid ang gusto. Hanggang ngayon, nagmamahal pa rin sa akin. Mukhang sawa na siyang mabuhay. Binata, mahalaga sa akin ang bag na iyon, pakawalan mo muna ako. Ganito mo ba siya kamahal? Hindi. Hanggang sa isusubo mo ang iyong kamay sa apoy. Kahit sa kalaguyo mo. Siya pa rin ang sinisigaw mo, aking pusa. Pero ang puso mo ay nasa dating may-ari pa rin, nakakainis talaga. Noon sa paliguan, si Lo Qingchen ang sinigaw mo, di ba? Noong gabing iyon, Ginoong here. Bakit ka nandito? Ang iyong ate ngayon. Hindi na siya ang ikalawang asawa ng loyal and brave Marquis. Totoo ba? Pero may isa pang balita, hindi ko alam kung para sa'yo. Masaya o malungkot. Anong balita? Ang iyong ate. Ngayon ay ikalawang asawa na ni Lo Qingchen. Ibig mong sabihin,
ang aking ate, at ang Ginoong Here. Tama. Sa ganitong paraan, maaaring protektahan ng Ginoo ang aking ate ng walang pagdududa. Malungkot ka ngayon, di ba? Malungkot? Bakit ako malulungkot? Hindi mo kailangang magpakatatag sa harap ko. Kailangan mong magtiis, pwede kang umiyak ng malakas. Hindi ko naman gustong panoorin. Ginoo. Nagkakamali ka, Ginoo. Wala akong romantikong damdamin para kay prinsipe. Nang gabing iyon, nanaginip lang ako kay ate. Gusto ko lang humingi ng tulong sa kanya. Yun lang. Ano pa ba? Akala mo ba, gusto ko siya kaya kagalit? Sinong nagsabing galit ako? Ginoo. Salamat sa pagligtas mo kay ate. Kung sasabihin kong hindi ako kontento, may iba ka pa bang pasasalamat? Anong klaseng pasasalamat ang gusto mo, Ginoo? Hindi ko makita ang ekspresyon mo. Pwede mo ba itong ilarawan para sa akin? Ayaw tumakas ni Achu. Achu. Gusto kong samahan ka, Ginoo. Dahil ba? Iniligtas ko ang ate mo. At dahil din ba? Ako ang aliping gamot mo. Ang tungkulin ko ay mapasaya ka. Tungkulin lang ba sa kanya? Kung pipiliin man ni Achu ang landas, na puno ng tinik, okay lang. Titiyakin kong masusunod ang lahat ng gusto mo. Ginoo, paminsan-minsan nagtataka rin ako. Anong klaseng tao ka talaga? Gusto mo talagang malaman ang tungkol sa akin? Dahil palagi kang misteryoso. Kahit si Marquis Zongyong ay lubos kang iginagalang. Kaya naiisip ko, ang katayuan mo ay mas mataas kaysa sa kanya. Kaya curious ako, sino ba talaga ang sinusundan ko? Pero naisip mo ba, Achu, kung malaman mo ang totoo? Kaya mo ba itong tanggapin? Ako, Achu, hindi ba mas maganda kung ganito na lang tayo? Magkayakap, mamuhay ng payapa. Mahalaga ba sa'yo ang katotohanan? Ginoo. Nasa acupuncture pa. Pwede bang tumigil ka sandali? Sigurado ka, sandali lang. Mukhang kilalang kilala na kita, Achu. Huwag ka nang magulo, iinom na tayo ng tsaa. Kapag umiinom ka ng tsaa, saka ka lang tatahimik. Para makapagturok ako ng walang istorbo. Sige, inumin ko ang anumang ibigay mo, Achu. Kahit palason yan. Ang inyong kamahalan. May imbitasyon mula sa bahay na mangal na mandirigma para sa pag-asawa ng kanilang prinsip. Ek, Alam ko na. Pupunta ako sa tamang oras. Ngunit, kamahalan, mukhang ito'y isang bitag. Walang problema. Ginagamit nila si Lin Moxu bilang pain. Ngunit hindi nila alam. Si Lin Chaksu ay pain ko rin para sa kanila. Ang marangal na mandirigma ay, pagkatapos ng lahat, ang sandata na inilagay dito ng taong iyon. Mas mabuting maging maingat, kamahalan. Kailangan nating malaman kung ano ang kanilang balak, di ba? Opo.
Kamahalan, nalaman na natin. Sina Lin Chutsu at Lin Mutsu ay ang mga anak ni dakilang manggagamot Ye. Ang nawawalang mahalagang reseta ay maaaring nasa kanilang dalawa. Noong mga panahong iyon, hindi siya tumulong sa aking ina. Nag-isip kaya siya na pagkalipas ng maraming taon, ang kanyang mga anak ay magiging akin. Ayon sa kakayahan ni Lin Chutsu sa panggagamot, malamang na minana niya ang reseta ni dakilang manggagamot Ye. Mahil, ayan niyang pagalingin ang mata mo. Mukhang malaki ang kanyang pakinabang, Achu. Mananatili kang aking pain. Kahit sino, hindi pwedeng pumatay sa'yo. Dahil akin ka na. Ang buhay mo, ako lang ang pwedeng kumuha. Ay, mga ginoo, anong klaseng damit ang gusto ninyong tingnan? Para sa kanya, Bibili ka ng damit para sa akin. hindi kita pwedeng dalhin sa piging na ganyan ng suot. Binibini, napakabait ng asawa mo sa iyo. Hindi ko siya asawa. Anong gusto mo? Pumili ka muna. CJ, Dito. ito na lang. Pwede mong subukan sa likod, binibini. CJ, Achu. Ginoo. Natatakot ako, akala ko mamamatay na ako. Hindi, nandito ako, hindi kita iiwan. Hindi ko pa nakita ang ginoong tulad mo. Saan na ang dating kalmado? Hairpin lang yan, kung gusto mo, bigyan kita ng marami pa. Maayos pa to. Sandali lang akong wala. Nagkagulo ka na. Malamang ang may-ari ng tindahan. Kasabwat din yan. Papapugutan ko ng ulo mamaya. Huwag, Ginoo. Nangyari ito sa harap ng nagligtas sa'yo. Ipagtatanggol mo pa ang iba. Sa sandaling iyon ang tingin ng Ginoo. Parang takot na talagang mawala ako kahit nakakita na. Bakit pinapahalagahan mo pa ako? Ito para sa'yo. Ano ito? Nasulob na lang at ito na ang natira. Salamat, Ginoo. Nandito pa ang bulaklak na tinahi ni ate. Gugupitin ko ito at itatahi sa bagong pitaka. Paumanhin. Nahuli ako at nadamay ka. Mas delikado siya sa Kiulan Garden. Hayaan na lang si Lo King Chen ang bantayan siya. Naiintindihan ko ang sinabi ng Ginoo. Huwag mag-alala. Tulad ng dati, may magbabantay sa kanya. Ipapaalam ko sa iyo kung may problema. Salamat, Ginoo. Walang anuman. Ayokong sundan mo siya parang aso. Hindi ko gagawin yon. Kung nandito si ate, baka talagang gawin ko ang sinabi mo. Tulad ng dati, dikit ako ng dikit kay ate. Maligayang pagdating, Ginoo. Pasensya na at hindi kami nakalabas. Maligayang kasal ngayon ng prinsipe. Bakit hindi siya lumabas para sumalubong? Maligayang pagdating, Ginoo. Salamat prinsipe, ikaw na ang magpatnubay. Sundin ninyo ako sa pag-upo. Ginoo.
Mukhang gusto kang inuman ng Marquis. Pero hindi ko narinig na nagsalita siya. Gusto ko lang sana. Nahanap na rin ang gamot. Ang mata ng Ginoo. Hindi pa rin bumubuti. Noong una, para sa mga matang ito. Kahit alam kong maliit ang pag-asa. Hindi pa rin ako sumuko. Ginawa ko ang lahat pero wala pa ring pagbabago. Pero simula nang may kasama akong si Achu, ang mga araw na mahirap ang buhay, naging mas maayos na. Mukhang ang medicine slave na ito ay nagamit ng husto. Ngayong salamat sa pagdalo, Ginoo. Inom ako para sa iyo. Masyado kang mapagpakumbaba, Marquess. Ano ang nangyari kay Achu? Ginoo, gusto kong hanapin si ate. Kung gusto mo siyang makita, ngayon na ang tamang panahon. Pagkatapos nito, hindi na kita hahayaang umalis kahit isang hakbang. Salamat, Ginoo. Samahan ka ni Xiaohan. Hindi na kailangan. Ginoo, kaysa sa akin, ang kaligtasan mo ang mas mahalaga. Babalik agad ako. CJ, hihintayin kita rito. Naging asawa ako ng young master nang hindi ko namamalayan. Hindi ko alam kung ano na ang kalagayan ni Achu. Paano ko siya? May lalabas dito. Young master, May mga bagay na dapat mong malaman. Kaya narito ako. may nangyari ba kay Achu? Sa isang banda, alam mo ba kung sino ang Ginoong pinaglilingkuran ngayon ni Achu? Kahit ang Marquess ay hindi basta-basta makakalaban, siguro, isang napaka-importanteng tao. Higit pa riyan. Siya ang Crown Prince ng dakilang Sheng Dynasty. Ang susunod na emperador, ang Taizi Dianxia. Impossible. Siya pala ang Crown Prince. Paano kung malaman niya? Ang tunay na pagkatao ni Achu, magiging mapanganib ang kalalabasan. Mapanganib ang paligid ng Crown Prince. Baka si Achu ay magiging kasangkapan lang niya. Baka sa huli, masaktan at iwan siya, o mawalan pa ng buhay. Paano kung may liligtas si Achu? Ito ang sulat na ipinadala ni Achu. Basahin mo ito at malalaman mo. Ate, ayaw kong maging kabit ka ng prinsipe. At mabihag sa mansyon habang buhay. Kaya sa gabi ng kasal ninyo, maghahanap ako ng paraan para tumakas mula kay Ginoo at isasama kita. Ako ang nagturo kay Achu ng pagsulat. Madali lang gayahin ang sulat niya. Kahit ano ang mangyari. Ito agad na manatili siya sa tabi ni Moliniwan. Sabi niya babalik agad, bakit wala pa rin siya? Paumanhin. Parang nawala sa mansyon ang aliping manggagamot namin. Hahanapin ko muna siya. Gino. Ito ang kwarto ni Mutsui. Kataas-taasan, may natagpuang sulat. Buksan mo. Parang sulat ni Binibining Achu. Sabi niya, ayaw niyang maging kabit ng prinsip si Lin Mutsui. Kaya tinakas niya ito. Ulitin mo. Tumakas siya. Hulihin siya. Opo. Anong gagawin mo? Huwag kang mag-alala. Hindi ka papatayin na Marquis na ito. May halaga ka pa ngayon. Nasaan ang ate ko? Ang tibay ng pagkakapatid, nasa bilangguan ka na. Iniisip mo pa rin ete mo. Haha, lalo kitang hinahangaan. Kaya pala nabighani sa'yo ang prinsip ng korona. Anong prinsipe ng korona?
Hindi kaya. Gino, Hindi ka naman masyadong tanga. Hulaan mo pa. Bakit kita itinali dito? hindi ko alam. Hahaha. Diretsohan na lang natin. Kung makikipagtulungan ka sa akin, at maglilingkod para sa akin, pagkatapos, palalayain ko kayong magkapatid. At bibigyan pa kita ng malaking gantimpala. Ano sa tingin mo? Ano ang gusto mong gawin ko? Ano? Sabihin mo sa akin, nakakita na ba muli ang prinsip ng korona? Wala. Hahaha. Masyado kang mabilis sumagot, alam ko na ang sagot. Gusto kong patayin mo ang prinsip. Ano? Napakalambot niya sa'yo, para sa'yo. Hindi ito mahirap, di ba? Kahit na hindi ako nakakita ng malalaking pangyayari. Hindi naman ako ganoon katanga. Talagang hindi kaaniwan ang utusan mo. Hindi kita kinakausap para mag-usap. Binabantaan kita. May hangganan ang pasensya ko. Kapag lumagpas sa oras, ang at mo, ililibing na lang. Huwag mong galawin ang ate ko. Sige. Kung makikipagtulungan ka sa akin, patayin ang prinsip, ang ate mo, ay ligtas na. Pakita mo muna sa akin ang ate ko. Kung hindi ako naniniwala sa sinasabi mong kasinungalingan. Sige. Mga tauhan, dalhin ninyo rito si Lin Mutsu. 8. Achu, Pag-usapan ninyong magkapatid ng mabuti. Nasa harap ninyo ang pagpili sa buhay at kamatayan. Kayo ang magdedesisyon. Ate, pasensya na, pinahirapan ka. hindi mahirap para sa ate. Ikaw ang nahirapan, Achu. 8. May sasabihin ako sa'yo, pero... Alam ko, ang sinasabi mo ba, yung binata? Bakit? Alam na ba ng ate? Ang tunay na pagkatao ng binata na siya ang prinsipe. Ang ating ama, may daladalang kasalanan sa pagpatay sa dating reyna. Kung malalaman ng prinsip ang tunay mong pagkatao, sasaktan kaya niya. Hindi ko alam. Anuman ang mangyari, tayong magkapatid, ay dapat mabuhay ng matatag. 8. Achu. Inosente ang ama, siya at ang ina, ay biktima lamang ng labanan sa kapangyarihan. Kahit para sa paghihiganti sa kanila, kailangan mong patayin ang prinsip. Pero, Wala na akong ibang hiling, kundi ang magsikap tayong magkapatid na mabuhay. At maglayo na dito. Maglakbay tayo ng malayo. naiintindihan ko, ate. Aray, 8. Achu. Ate, hintayin mo ako. Ngayon, pwede mo na bang sagutin? Para kay ate. Pumapayag ako. Mabuti, matalino ka nga. Tigilan mo na. Sabihin mo. Ano ang kailangan kong gawin? 7 araw mula ngayon, ay ang kaawan ng duke. Sa oras na iyon ang pinakamagandang pagkakataon. Gawin mo ang lahat para mapapunta ang Crown Prince sa salusalo. Papuntahin lang siya sa handaan? Siyempre, may iba pang gagawin. Pero hindi ko pa pwedeng sabihin ngayon. Dalhin siya sa Kulan Garden. Sabihin mo, naligtas siya mula sa mga tulisan. At dalhin mo rin ang imbitasyon sa kaawan sa 7 araw. Ngayon, ay tiyak na pupunta ang Crown Prince. Amo, kahabagan po. Wala talaga akong alam. Ikaw lang ang makakatulong kay Achu na ipadala. Ang liham na yon sa Duke's Mansion. Ang lakas ng loob mo. Wala akong alam sa anumang liham, amo. Inosente po talaga ako. Inosente. Sabihin mo na lang kay Hades. Amo, nahanap na siya, nasa ha. Dati, interesado lang ako. Pero hindi ko alam kung bakit. Nag-ugat sa isip ko ang kanyang mga mata at hindi ko na siya malimutan. Kahit alam kong may iba siyang balak.
Ayaw ko pa ring bitawan. Gusto kong itali siya sa tabi ko. Pero sa huli, pinili pa rin niyang tumakas. Your Highness, ayon sa mga gwardiya ng duke, nailigtas daw siya sa mga tulisan. Hindi alam kung naabuso siya. Nga pala, Your Highness, nagdala rin ng imbitasyon ang mga gwardiya. 7 araw mula ngayon, ay ang kaawan ng Duke of Loyalty and Courage. Ang mga tulisan na nagdala sa kanya, Ay lahat na patay ng mga gwardiya ng hukuman. mukhang wala ng ebidensya. Siguro nga, Sige. Sage, Hahaha. Yung mga aliping manggagamot na ayaw mo kanina. Ako. Pinatay ko lahat. Bakit ka tumatahimik? Nasaan na yung tapang mo kanina? Hahaha. Naghanap lang ako kay ate. Naiinis ako nang iwan mo ako, Achu. Kung ayaw mo sa mga aliping manggagamot kanina, pwede akong magpakuha ng bago mula sa hukuman. Papatay tayo hanggang sa masiyahan ka. Achu, tandaan mo itong pangyayaring ito. Kapag naisipan mong tumakas ulit, isipin mo yung mga taong namatay dahil sa'yo. Halimaw ka. Haha. Ikaw ang gamot ko. Paano ako kung wala ka? Huwag. Ano ba ang iyakan mo? Muntik na akong mapatay ng amo dahil sa'yo. Ngayon naman, gusto mo akong takutin. Talagang malas ka. Ano nangyari sa akin? Ang sakit. Paano ako nakabalik sa Kiulan Garden? Matapos ang 3 araw na pagkawala ng malay, nagising ka rin. 3 araw. Buti na lang pabaya si Chuntao sa akin. Kaya hindi niya ako pinagpalit ng damit. Kung hindi, Talagang matapang ka. Nakapagtangka ka pang tumakas sa amo, tapos nahuli ka pa ng mga tulisan. anong tumakas? At hindi ako nahuli ng mga tulisan. Nahuli ako ng... Pero sa loob ng 3 araw na ito, hindi man lang dumating ang amo. Mukhang tuluyan ka nang nawalan ng kabor. Nasaan ang amo? Gusto ko siyang makita. Talagang wala kang takot sa buhay. Galit na galit ang amo sa mga taksil. Sa babaeng tulad mong marumi. Mukhang hindi mo na siya makikita. Kailangan ko isnaan para muling makuha ang tiwala ni Muling Yuan. Mukhang hindi ka tao ng loyal and brave Marquis. Ano? Sa ngayon, walang mas gustong muling makuha ng tiwala ng prinsipe kaysa kay loyal and brave Marquis. Kaya tiyak na mula sa palasyo ang mga nakatagong tauhan ng ibang pangkat. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasasabi mo. Inutusan ka ng bagong reyna na lasonan ang prinsipe. Pinalala mo ang sakit sa mata niya, kaya gusto mong patayin niya ako. Para walang makakalutas. Sa natitirang laso ng ahas sa katawan niya. Kailan mo nalaman ito? Kanina lang. Kailangan kitang patayin para mabawi ang tiwala ng prinsipe. Sa tanghali, 3 araw mula ngayon, magkikita tayo sa klinika. Tumakas tayo ng magkasama. ang inyong kamahalan, 3 araw nang hindi kayo natutulog. Kung magpapatuloy ito, mabibigatan ang katawan ninyo. Kapag kalmado lang ako, malinaw kong maiisip. Ang buong pangyayari. Tungkol sa pagtakas ni Lin Shutsui nang walang pahintulo. Talaga bang hindi kayo kikibo? Isang babaeng nagplano ng pagtakas sa kanyang ate at ibang lalaki. Nahuli ng mga tulisan at sinagip ng marangal na Marquis. Napakahiwaga talaga nito. Ang ibig ninyong sabihin, ang Marquis ang may pakana sa lahat ng ito. Inihanda ng Marquis ang mapanganib na salusalong ito.
Pinagtagpo ang magkapatid. At kinumbinsi si Lin Cheksu na maging tauhan nila. Kung totoo ito, talagang nag-aalala ako. Ang inyong kamahalan, hanggang kailan kayo dito? Wala nang silbi si Lin Chutsu. Kaya, Ang ikinababahala ko kapag nagpasya siyang pumatay. Baka hindi ko pa rin siya kayang talikuran. kung ganoon, ako na ang kikilos bago pa siya umaksyon. Upugutan ko na siya ng ulo. Kapag pinatay mo siya, baka ikaw ang una kong patayin. Ang inyong kamahalan, kailangan ninyong talikuran siya. Kailangan ninyo ng babaeng may malakas na pamilya. Ginoo, Umalis ka muna. Ginoo, Ginoo. Kaninong dugo ito? Kay Chuntao. Pinatay mo siya. Sinabi niyang tinulungan kitang makakita. Sinakal niya ako para walang makakaalam kaya. Kinailangan kong tusukin ang puso niya ng hairpin. Mukhang ang ating si Chu ngayon ay hindi na mahinang aso. Gusto ko lang po sanang tulungan ang binata. Bakit ka tumakas? Hindi ako tumakas. Ano ang sinabi mo? Ang sabi ko, hindi ako tumakas. Ang kanyang kamahalan ang prinsipe. Sino ang nagsabi sa'yo? Ang prinsipe ng estado. Kung alam mo ang aking pagkatao, sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Na maglakas loob kang tumakas? Ngunit, naipagamot ko na po ang mata ninyo. Nga. Gumaling na ang aking mga mata. Ano pa ba ang gusto kong makuha mula sa babaeng ito? Kaya't para sa kanya ay nawawalan ako ng gana at pagtulog at napapagod. Kaya, gusto mong maghiwalay ng landas sa akin? Ang kamahalan ay mataas ang katungkulan at may kapangyarihan. Paano ko kayang umasa? Ganoon ba? Bakit kaya? Hayaan mong hulaan ko. Baka naman ang iyong ama ang pumatay sa aking ina. Paano mo nalaman na ako ay? Alam ko na simula pa lang. Ang dahilan kung bakit kita pinanatili ay upang gamutin mo ang aking karamdaman sa mata at sa parehong pagkakataon. Gawin kitang pain. Kaya, mula simula hanggang katapusan. Piraso lang ako ng iyong larong piyesa, tama ba? Ang iyong amang si Iye, ang manggagamot, ay pinagbintangang pumatay sa aking ina. Bilang kanyang anak na babae, dapat mong ikarangal na maging isa sa aking mga piyesa. Dapat kang maging masaya. Inosente ang aking ama. Siyempre alam ko, Alam mo, kung hindi tinulungan ng iyong ama ang aking ina nang siya ay nasa panganib, hindi sana siya namatay dahil sa lason. kung ganoon ka po galit sa aking ama, bakit hindi mo na lang ako patayin? Hanggang sa ganap na mawalan ako ng interes sa iyong katawan. Hindi kita papatayin. Bitawan mo ako. Talagang matalas ang dila mo. Huwag mo akong pilitin na kamuhian ka. Ang iyong puot sa akin ay walang halaga. Kagalang-galang, bakit mo pa sinabi sa kanya? Ang mga salitang yon? Huwag magtanong ng hindi dapat itanong. Kagalang-galang, huhulihin ba natin siya? Huwag na. Malapit na ang hating gabi. Kaya ngayon, pupunta siya sa klinika para makipagkita kina Lin Muxuy at Lo Qinchen. Kagalang-galang,
Marami na siyang alam. Hahayaan na lang ba natin siyang umalis? Gusto ko lang malaman. Kung gaano kalayo ang kaya nilang takasan. Siya, si Lin Muxui. At si Lu Qinchen. Kagalang-galang. Parang hindi siya umalis. Pumunta siya sa kusina. Anong ginagawa mo? Malamig ang gabi. Nag-alala ako baka magkasakit ka, kaya gumawa ako ng luya. Hindi pa kita nakikitang gumawa ng sabaw para sa akin. Bakit ngayon ka biglang nagayos? Para humingi ng tawad sa mga nangyari. Ano to? Sagutin mo ako. Gamot para sa mata mo. Nasisiyahan ka na sa sagot na yan? Ganon ba? Akala mo ba ako ay? Naniniwala ka na ba ngayon? Sa susunod, huwag kang pupunta dito nang walang paalam. Anong nangyari? Kagalang-galang. Tang. Kung piyesa lang ako sa kanya. Bakit parang totoo ang pag-aalaga sa kanyang mga mata? Marangal na General. Pinilit niya akong patayin ka, ginamit niya ang ate ko. Pinilit niya akong tulungan siyang patayin ka. Hindi ka ba natatakot na papatayin kita? Ang kagalang-galang na nag-aalala kahit gasgas lang ang daliri ko. Papatayin ba talaga niya ako? Naisip mo bang espesyal ka sa akin? Trip lang to. Akala mo ba mahal kita? Mahal man kita o hindi. Sa ngayon, pareho tayong may kalaban. Masyado ka namang nagmamalaki. Pwede kitang tulungan patayin si Marangal na General. Pero may kondisyon ako. Kaya kong patayin si Marangal na General mag-isa. Kaya wala kang karapatang makipag-ayos sa akin. Ang pagpatay kay Lord Songyong para sa inyo ay talagang napakadali. Ngunit, kung paano ito itatago ang siyang pinakamalaking problema. Anong ibig mong sabihin? Bilang mga mata ng inyong kamahalan, hindi pa ako nakakapagbigay ng pinakamalaking halaga. Halimbawa, Sa reseta na iniwan ng aking ama may isang gamot. Natiyak na magugustuhan ng inyong kamahalan. sabihin mo ang iyong kondisyon. Hinihiling ko lamang na pagkatapos ng lahat, mabigyan ng hustisya ang aking ama. Upang malaman ng lahat na hindi siya ang nagkasala sa pagkamatay ng dating reyna. Hanggat may dungis ng anak ng isang kriminal, ako at ate ko, ay hindi magkakaroon ng tunay na kalayaan habang buhay. Hustisya. Sa tingin mo ba ang pagkamatay ng aking inang reyna ay walang kinalaman sa kanya? Napilitan lang ang aking ama. Tama na. Gabi-gabi kang nagluluto ng gamot para sa akin. Napakabait at maalaga mo. Lahat ba ito ay para lang mapawalang sala ang iyong ama? Hindi. Genuino ang pag-aalala ko sa inyo, pero Pero ano? Akala mo ba bulag ako? Ganoon ba kadali akong lokohin? Sa ilang matatamis mong salita at pagluluto ng gamot, akala mo mapapasunod mo na ako. At susunod ako sa lahat ng gusto mo. inyong kamahalan. Alam mo ba kung ano ang nangyari noon? Hindi mo alam. Sasabihin ko sa'yo. Ang matandang ministro ay bumati sa inang Rina. Ang bilis naman dumating ni Dr. Yi. Malamang ay may utos na ang emperador. Inang Rina. May isa akong gamot na maaring makagaling sa laso ng kobra. Ngunit ito na lamang ang natitira sa buong mundo. Napakalupit ng emperador. Alam na niya itong lahat, na isa lang sa amin ni Warner ang mabubuhay. Kaya gawin na lang natin ang gusto niya. Warner, pangako mo sa nanay, na mabubuhay kang maayos. Sa hinaharap, huwag kang matatalo ng iyong ama. Inang Rina. Ina, ano ang nangyari sa iyo? Ina, wala na akong makita. Ina, nasaan ka? Dr. Ye,
Tingnan mo agad ang inyong kamahalan. 5 taon pa lang ang prinsip, kahit na ininom na ang antidoto, naapektuhan na ang katawan ng lason ng ahas. Baka tuluyan siyang mabulag. Nakikiusap ako, iligtas mo ang prinsip. Kung mabulag siya, wala nang pag-asa ang buhay niya. Meron pa akong reseta para pansamantalang pigilan ang lason. Painumin mo muna ang prinsip. Ako na ang bahala sa iba. Ang tatay mo kayang iligtas ang ina ko. At ang mga mata ko pero wala siyang ginawa. Ngayon, gusto mong linisin ang pangalan ng tatay mo. At ipahayag ang kasalanan ng ama ko sa buong mundo. Hindi ganun. Hindi ko sinasadya na walang galang sa emperador, gusto ko lang. Humingi ng hustisya para sa tatay ko. Hustisya. Ang hustisya, patay na ang ina ko, patay na ang tatay mo. At ang mga mata ko naging ganito. Kung totoo ang sinasabi mo na linisin ang pangalan ng tatay mo, sino ang magbabalik ng buhay ng ina ko? Sino ang magbabalik ng mga mata ko? Lin Chuxui, sabihin mo sa akin. Pasensya na, hindi ko alam, talagang hindi ko alam. Gagamutin ko ang mga mata ng prinsipe. Hindi ko hahayaang bumalik ang lason. Kahit gumaling ang mga mata ko, hindi ka makakaalis sa akin habang buhay. Utang mo sa akin ito. Pasensya na ate, hindi ako makakasama ngayong gabi. Lampas na ang tanghali, kung hindi tayo alis ngayon, baka huli na. Pero hindi pa dumadating si Achu. Tiyak may nangyari kay Achu, kaya hindi siya makalabas. Nangako ako sa kanya na ipagtatanggol ka. Kaya ngayong gabi, ilalabas kita ng lungsod. Hindi ako alis hanggang hindi ko nakita si Achu. Hindi ako alis mag-isa. Maghihintay ako dito para sa kanya. Pero kung hindi tayo alis ngayon, alagang huli na. Hindi pwede. Ako. Gusto mo pang tumakbo? Kapusin ninyo si Lin Muchui. Ibalik siya sa kulungan. Atay, hindi ba sinabi mo na kung makikipagtulungan ako? Hahayaan mong mabuhay sina Muchui at Chuchu. Pansamantala lang iyon. Walang dapat umalis sa magkapatid. Tatay, nakikiusap ako. Hayaan mo silang mabuhay. Tumayo ka. Bilang aking anak na lalaki, paano ka napaikot? Ng 2 babaeng ito? Sa tingin ko, hindi ka karapat-dapat na magmana ng aking titulo. Kung ang pagmamana ng titulo ay katulad mo, kung sasaktan mo ang mga inosente. Ang titulong ito ay hindi ko na kailangan. Mabuti. Pagbibigyan kita, mga tauhan, ikulong ang prinsip sa bilangguan. Ate, mukhang hindi nakatakas. Ang ate at ang prinsipe. Ito ay nakamamatay na lason. Hanggat buhay ang prinsipe, ang marangal na hukbo, ay hindi papatay sa ate. May pagkakataon pa akong iligtas siya. Maraming salamat sa iyong pagdalo. Sa aking kaarawan, mahal na prinsip. Ito po ang aking pagpupugay. Inumin mo po ito, mahal na prinsipe. Huwag kang mag-alala, marangal na hukbo. Ang alak na ito ay hindi lason, di ba? Paano ako maglalason? Noong inihain ito. Si Ji Xiaohan mismo ang nagsiyasat. Walang nakakapasok maliban sa iyong alipin. Kahit anong tapang ko, hindi ko magagawa yon. Ganoon ba? Lumapit ka. Mas malapit pa. Mahal na prinsipe. Bilang isang alipin, dapat kang maging kapaki-pakinabang. Mukhang walang lason ang alak na ito. Paano ako maglalason sa iyo? Nag-aalala ka lang. Kung gayon,
Ako ay inom ng alak na ito. Ito po ang aking pagpupugay. Salamat sa iyong pag-aalaga. Ang alak na ito ay may lason. Linchaksu, sinubukan mong patayin ako. Inakusahan mo ang aking ama. Kailangan kitang patayin. Para maghiganti para sa aking mga magulang. Mahal na prinsip. Mahal na prinsip. Mabuti. Kahit nakakita ka na, mamamatay ka pa rin. Mga tauhan. Magpadala ng mensahe sa Shenjing. Opo, patay na ang prinsip. Maaari nang makatulog ng mahimbing ang emperador. Natapos ko na ang ipinag-utos mo, mahal na hukbo. Sana tuparin mo ang iyong pangako. At saka, bigyan mo ako ng antidote. Hindi ko na kaya. Antidote. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, walang antidote ang lason na ito. Ikaw, niloko mo ako. Hindi mo talaga gusto mabuhay ako at ate ko, di ba? Sasabihin kong inosente ka, o tanga. Nangangarap ka pang makaalis ng buhay. Gaya nga ng inaakala ko, walang hiya ka. Tigilan mo ang kakulitan. Pinatay mo ang Crown Prince. Ipapapatay na kita. Huwag kang matakot, ang ate mo. Malapit nang sumunod sa'yo. Naipadala na ni Lord ang sula sa Shenjing. Makakarating sa loob ng 3 araw. Congratulations, Lord. Malaking ambag ito sa'yo. Iyak na asenso ka at magkakaroon ng mas mataas na titulo. Mabuti. Masaya ako ngayon. Bibigyan ko kayong magkapatid ng buong katawan para sa libing. Mga tauhan. Patayin niyo siya. Ang iyong highness. Ikaw. Hindi ka ba namatay? Ako mismo ang nagkumpirma. Paano? Peking kamatayan. Impossible, malinaw na. Lord, hindi ka ba nakarinig ng gamot na tinatawag na pseudo-death drug? Isang crown prince ng isang bansa. Ipinagkatiwala pa ang buhay sa isang babae. Hahaha. Nakakatawa talaga. Sa tingin mo ba? Achoo ay magtataksil sa akin. Huwag kang magyabang. Kahit mamatay ako, hindi ka pa rin makakabalik sa Shenjing. Salamat sa Lord sa kalapati mensahe kanina, malamang. Pagkatanggap ng sulat ng Emperor, agad niyang ipapareko. Lahat ng mga asasin na nagsasabotahe sa akin. Ikaw, Xiaohan. narito. Agad na ikulong ang lahat ng tao sa Lord's residence. Tungkol naman kay Lord Zongyong, hiwalay na ikulong. Opo, Lord, Lord, Lord. Ayos ka lang ba, Lord? Talagang matalas ang mata mo, Achoo. Kung hindi mo pinalitan ng lason. Nang huwad na gamot na pansamantalang nagpapahinto sa pulso at tibok ng puso. Hindi sana. Madaling maniwala ang duke ng Zongyong sa plano natin. Kagalang-galang ang ate ko po. Huwag kang mag-alala, pinasagip ko na ang ate mo. Dahil malaki ang naitulong ni Achoo. Paano ko hindi pagbibigyan ang kanyang hiling? Kagalang-galang. Pwede bang patawarin natin ang Young Master? Achoo. Nag-aalala ka pa rin sa ibang lalaki. Iniligtas ni Young Master ang ate ko. Kagalang-galang. Pakiusap po. Ano naman ang makukuha ko? Hayaan nating umalis ang Young Master kasama ang ate ko. Hindi na sila. Muling babalik. Mula ngayon, ako na ang laging sasamahan kayo.
Tanungin kita muli. Kung pipiliin mo sa akin at sa ate mo, sino ang iyong kikilingan? Dati ang ate ko. Ngayon, kayo po. Mabuti. Papauwiin muna natin. Sina Lu Qingchen at Lin Moxu. Nang malayo-layo. Ang sinabi mo kanina. Totoong-totoo ba lahat? Opo, totoo po. Kung maaari, gusto kong habang buhay kayong samahan. Kanina ay maayos ka pa, bakit bigla kang sumama ang pakiramdam? Masakit ang biyahe sa karwahe, hindi po ako sanay. Ay Chu, nagsisisi ka ba? Hindi po. Xiaohan. Gabi na, dito na tayo magkampo ngayong gabi. Bukas na tayo magpatuloy. Kagalang-galang, dapat tayong magmadaling pumunta sa Shenjing. Para maiwasan ang mga problema. Tumigil ka. Sinusuway mo ba ang utos ko? Hindi po. Sige, gawin mo na. Opo. Buntis nga talaga. Wala na akong pagpipilian, kailangan kong umalis. Kagalang-galang, tikman ninyo ang inihaw kong isda. Kapag bigla kang mabait, may masamang balak ka. Ano na namang kalokohan ang iniisip mo? May hinanakit po kayo sa akin. Akala ba ninyo talagang lalason ko kayo? Huwag kang mag-alala. Walang lason. Achu, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ang pagbabalik ng iyong kamahalan sa kabisera. Ako ay walang silbi sa inyo kahit napabigat pa. Kung sa isang araw, ayaw na ninyo sa akin. Ano ang gagawin? Kaya ang gusto mong itanong sa akin ay humingi ng katayuan. Kaya sa paningin ng iyong kamahalan ngayon, ano ang aking katayuan? Ang iyong asawang babae? Alila o kabit? Ang aking ama ay hindi pa rin napawalang sala sa kasalanan ng pagpatay sa dating reyna. Kung malaman ng iba ang ating relasyon, ako at ang sanggol sa aking sinapupunan ay tiyak na magiging target ng lahat. Sa oras na iyon, ang iyong kamahalan ay masasabing walang utang na loob sa pakikipagtalik sa anak ng kaaway. At ako at ang aking anak ay walang magandang kahihinatnan. Hindi ka asawang babae, hindi rin alila. At lalong hindi kabit. Ikaw ang aking mga mata. Kaya sa paningin ng iyong kamahalan, ako ay isang aliping tagapag-alaga ng gamot na hindi maaaring ilantad. Achu. Maliban sa katayuan, maaari kong tuparin ang anumang nais mo. Nais kong magtayo ng botika sa lugar na may mga bulaklak ng aprikot at banayad na ulan. At manatili sa aking ate sa buong buhay ko. Gusto mong iwan ako? Achu. Ako. Hindi maaaring pakasalan ka bilang prinsesa. Alam ko. Palagi kong alam. Para sa iyong kamahalan. Ako ay isang kapaki-pakinabang na piyesa lamang. Maliban sa pagtupad sa tungkulin bilang aliping tagapag-alaga ng gamot, ay maaari lamang sa kama. Ihandog ang aking katawan para sa iyong kamahalan. Minsan ay naramdaman ko na ako at ang mga iyon, na mga patutot sa mga lugar ng libangan ay walang pagkakaiba. Sa mga panahong ito, lagi akong nababahala. Natatakot na maging isang piyesang itinatapon. Natatakot na ang aking ate ay maapektuhan at mawalan ng buhay. Kaya, sinisikap kong maging mas kapaki-pakinabang. Pero hindi ko alam kung kailan nagsimula. Ang buo kong puso ay napuno na ng pagkatao mo. Achu. Ito na ang huli nating pagkikita.
Achoo! Xiaohan, Ano po ang kautusan ninyo? nasaan si Achoo? Kagabi po, kasama ninyo si Achoo. Hanapin siya. Kahit buong bundok ay halugugin. Kailangan nating mahanap si Achoo. Opo. Ang Highness, May nahanap ba kayo? maaming dugo ang nakita sa kagubatan. At mga sirang damit. Saan? Huwag mag-alala, ipapakita ko po ang daan. Ang iyong Highness. Ang mga basahang ito ay kay Achoo. Impossible. Lin Chuxui, akala mo ba? Madali akong maluloko. Xiaohan. Magpadala ng mga tauhan para maghanap kay Lin Chuxui. Buhay man o patay, dalhin siya sa akin. Ang pagbabalik ng iyong Highness sa Shenjing ay malapit na. Hindi dapat masira ang plano. Dahil lang sa isang babae. Tumigil ka. Ang iyong Highness. Pakisamahan ang mas malaking laawan. Kapag nabigo kayo, ang mga sundalo at ministrong sumusunod sa inyo ay magiging katulad ng kay Zhong Yonghao. Umalis kayo. Lahat kayo, umalis. Opo. Ayaw pa rin uminom ng gamot ang emperador? Galit na galit. Ingat, Xiao Deren. Nakikipagkita ako sa emperador. Sino ang nagpahintulot sa iyong bumalik ng walang pahintulot ko? Emperador, ayon sa mga manggagamot. Lumalala ang sakit sa puso ninyo. Kung hindi kayo inom ng gamot, maaring mapanganib. Ang gamot na inihanda nila ay hindi kasing ganda ng kay Achoo. Emperador, hindi po ba kayo lalabas muli ng palasyo? Noong bata pa ako, dahil sa pag-inom ng gamot, nawalan ako ng ina magpakailanman. Marami ang gustong magbigay sa akin ng lason, pero tanging gamot ni Achoo ang pinagkakatiwalaan kong inumin. Ang gamot na inihanda ni Achoo. Ang tanging ligtas kong maiinom. Noon pa, kayo ang nagpabaya kay Achoo para protektahan siya. Ayo ang nagpahintulo sa kanyang umalis. Ang mahal na hari, talaga bang hahayaan ninyo si Achoo na sumama kay Lin Mutsui at Lu Qingchen na magtungo sa malayo? Pagbalik sa Shenjing, may mahirap na laban pa tayong haharapin. Para sa akin, ito'y halos walang pag-asang makaligtas. Hindi dapat madamay si Achoo, lalo na't ang pagsasama niya sa kanyang ate, ang pinakamalaking pangarap niya. Kakaluklok ko pa lang bilang emperador, ang mga natitirang tauhan ng aking ama ay agad na naghahanda ng pag-aaklas. Ang mahal na hari, kailangan pang higpitan ang kontrol sa korte at unti-unting makuha ang lahat ng kapangyarihan. Napala. Kumusta na si Achoo? Araw-araw ay may mensahe mula sa mga tagapagbantay. Nakarating na si Achoo sa Qiangnan. Bukas, ikaw ay magtungo sa timog upang lihim na bantayan si Achoo. Huwag kang babalik sa kabisera ng walang utos. Sinusunod. Ang sakit ng puso ay kailangan ng gamot mula sa puso. 4 na taon na ang nakalipas, ako. Panahon na para alisin ang ugat ng sakit. Tatay, ang sarap ng candy na ito. Kain ka lang na marami, walang makikipag-agawan sa iyo. Gusto kong manood ng puppet show. Dahan-dahan sa pagtakbo. Panginoon, narito na ang bata. Xiaobao, Ikidnap mo ba ako? hindi. Ako ang iyong tatay. Pero hindi kita kilala at may tatay na ako. Ang tatay mo ay dapat asawa ng nanay mo. Ikaw ba ang asawa ng nanay ko? Siyempre. Ako ang iyong tunay na tatay.
Ang galing. May asawa na rin ang nanay ko. Tara na. Maglibot-libot tayo. Wala pa ring mahanap si Xiao Bao. Saan ba kasi pumunta ang batang ito? Baka naman nadukot ng mga kidnapper. Kasalanan mo to. Hindi mo inalagaan ng maayos ang bata. Sandali lang akong nagpabaya. Huwag kang mag-alala, ate. Makakauwi rin si Xiao Bao. Inay, Xiao Bao, nasaan ka na? Achu, anak natin si Xiao Bao, di ba? Hindi. Anak ko lang si Xiao Bao. Wala kayong kinalaman dito. Lin Choksu, ninakaw mo ang aking tagapagmana. Ayon sa batas, dapat patayin ang iyong buong angkan. Ang iyong ate, pati na si Luo Qingchen. Malalagay sa panganib dahil sa'yo. Wala akong ginawa. Gusto mo bang subukan ang pagtutulo ng dugo? Bakit hindi ka nagsasalita? Kahit na anak mo si Xiao Bao. Hiwalay na tayo. Umaasa ako, emperador, na huwag mo na kaming gambalain. Achu. Pagkalipas ng maraming taon, galit ka pa rin sa akin. Hindi po ako nangangahas. Hindi ganoon ang nangyari. Ang mga sinabi ko noon para lang sa kaligtasan mo. Kaya ang pagsasabi mo hindi mo ako pakakasalan para sa kaligtasan ko. Emperador, niloloko mo ba ako? Hindi kita niloloko. Noong bumalik ako sa kabisera, may malaking labanan talagang darating. Muntik na akong mamatay. Kaya paano ko kayang isama ka sa panganib? Pero nanalo ka naman, di ba? Kahit naging emperador ka na, hindi mo pa rin ako hinanap. Achu. Gusto kitang hanapin araw-araw. Pero hindi pa matatag ang trono ko noon. Mapanganib ang paligid kung hahanapin kita. Parang ipinagkakalat ko ang aking kahinaan. Ikaw at ang bata. Palaging nakanganib ang buhay. Kaya, sinabi mong hindi mo ako papakasalan. Totoo ba iyon o hindi? Hindi iyon totoo. Sa mga nakaraang taon, patuloy akong nag-ipon ng ebidensya na na-frame up ang iyong ama. Hinihintay lang na makabalik ka sa kabisera para ibawi ang kasalanan. Siya, ang matanda. Maaari nang maibalik ang kanyang dangal. Sa ganitong paraan, kayong tatlong magkakapatid na babae. Hindi na kayo magiging mga anak ng isang nagkasalang opisyal. Kaya, naalala mo pa ba ang ating pangako? Achu, mahal kita. Sa buhay kong ito, ikaw lang ang nais kong mapangasawa. Maging tayo lang dalawa habang buhay.